Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong balikan dito. Ito yung mga sikat na mga katagang pinagsasabi ni Rodrigo Duterte noong siya ay kakaupong presidente pa lamang. Napakaastig pakinggan. Kaya nga tinatawag na iron-fisted president at strong man of the Philippines. Itong si Digong dahil sa kamaong bakal. Grabe. Ang pinagsasabi niya dito ay ito daw ay recorded na sa ICC at gagamitin ito ng mga ebidensya laban sa kanya sa parating na trial ngayong September 23. Kaya nga ang sabi ng mga attorney ay nagkakamali si Digong sa pagbulalas ng mga salitang ito na laban sa ICC dahil magagamit ito. Primera uno ito na ebidensya na mismo ang sinasakdal ay ang nagsasabi nito, ang nagbabanggit nito at kumpirmadong galing sa kanya ang pag-amin. Kaya ito ang video atin balikan, atin panoorin. The President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. To put my neck dito sa mga bagay na if I do not interdict now, at kung matakot lang ako ng demanda yung ICC na yan, well, I will rot in jail. And so, that is my contribution to you. To protect your sons and daughters. Look at the crime rate of Manila before I became a president. Tignan mo. Rape dito, rape doon. Ito, nakatunganga ang mga tao dahil imbis na kapihan ay, ayan, pinagsasabi niya ay patayan Kaya yung makikita mo sa mga mukha, walang natuwa. Kasi ito yung mga edukado ito. Ito yung mga taga Manila yan. Ngayon, yung sinasabi na crime rate ng Manila ay kumunti daw. Paanong kumunti? Pag upo niya, doon lang sa Bulacan isang gabi ay 3,000 ang namatay. Paanong kumunti ang crime? Kumunti nga ang mga adik, pero ang patayan ay dumami kasi pinapatay yung mga adik nang walang justice, di ba? Walang fair trial, wala lahat. Pinapatay. Kaya paanong nangyari na bumaba ang krimen sa Manila? Di ba? Dumami nga dahil sa ginagawa niyang tukhang. Kaya ito, kita nyo itong mga pagmumukha, grabe, na-shock talaga sila. Nakikinig kay Digong. Kaya nga lang, walang makapalag noon kay Digong Kasi nga, siya di ba? Yung tinaguriang The Punisher. Kaya delikado kung magsalita ka laban sa kanya. Ay baka pulutin ka sa di ba? Baka matakpan ng dyaryo. Okay, balikan pa natin ang kanyang mga sinasabi. Halos lahat ang ICC ay binabanggit niya palagi sa kada niya dito, sa kada paglitaw niya sa mga event. Palagi niyang binanatan ng ICC at alam niya na talagang hulihin siya pagkatapos ng kanyang termino. Pero tanggap niya daw, ready siya na malata, rotten in the jail. Pero ngayon, bakit nakipaglaban pa siya, di ba? Dapat inangkin niya na may kasalanan siya at hindi na mag-trial pa, di ba? Kasi alam niya yan. Ito, balik tayo sa video. pasok dito. At least ngayon, namamatay yung mga gago. Pasensya kayo. Ginusto ninyo yan. Sabi nila, prosecute ako sa International Court of International Criminal Court. O di sige. Ano naman gusto ninyo? You hang me? Good. You firing squad? Mas mabuti. Ayan, so, di ba? Palaging binabrag niya ang ganyan na firing squad nyo para magiging husirisal ako, ganyan yung sinasabi niya. At dito sa mga katagang binibigkas niya, sa mga kataga, sa mga sinasabi niya, ay parang alam niya na talaga na in the end ng kanyang ng kanyang termino ay hahabulin na talaga siya ng ICC dahil wala na siyang immunity as a president. Ngayon dahil civilian na lang siya,
sibilyan, madali na lang maaresto, di ba? Kaya itong dapat ay panindigan ni Digong ang kanyang mga sinasabi. Na o sige, arestuhin niyo ako, bitayin niyo o firing squad, okay lang. Basta't mamatay itong mga adik. Ganyan yung mga ano niya sabi niya. Kaya ngayon, nandyan na siya sa ICC, magtaka tayo. Bakit gusto niya pang makalaya? Pinipredict niya yan sinasabi niya yan na talagang habulin siya ng ICC. Alam niya yan. International Criminal Court, yan talaga ang kinakatakutan ni Digong. Ang mga puti, pati yung si Kibuloy, takot sa mga puti. Pero sa babaeng puti, mahilig sila pareho. Okay, balik tayo sa video. Maging Rizal rin ako. Aba, Rizal You feed me to the shark. Kumakain mo rin ako ng pating. So, tabla-tabla lang. Payback time. Human rights. You know, you want me to bring me to fine International Criminal Court? Gladly. Gladly. And if they say that I go to jail, I'll rot in jail. Wala kayong problema. Ayan na naman, sinasabi niya naman na malata siya sa jail. Ngayon gusto niyang makalabas Ano ba yan? Ano ba talaga ang totoo? Ibig sabihin, sinungaling pala ito dahil hindi niya sinunod ang mga sinasabi niya Di ba? Ayan, klaro, 2 beses niya sinabi sa iba't ibang okasyon na he will rot in jail kapag hulihin siya ng ICC. At tanggap niya, hinamon pa nga niya na bukas, punta na kayo dito, baka hindi niyo ako maabutan. Yung clip na yun ay narito rin yun sa dulo ng video na ito. Kaya atin lahat ito'y compilation ng teleradyo serbisyo na aking hiniram para mabigyan natin ng reaksyon at malalaman natin na hindi pala true to his words itong si Digong. Ang mga sinasabi niya ay inaano niya pala hindi niya sinusunod. Ilang beses sinabi niya na magpakulong siya. He will rot in jail. Ngayon ay gusto niyang makalaya. Ibig sabihin, sinungaling. Ibig sabihin ng kanyang mga promise noon sa Pilipinas ay hindi totoo. Kasi ganito pala talaga siya. Hindi siya man of words. Hindi siya man of words. Siya ay isang, sabi nga ni Trillanes, pathological liar. Okay, balik tayo sa video. For the things that I have said, ordered, and done, I am willing to put my neck dito sa mga bagay na. Baka balang araw, itong ICC na itong bugok na to, if they decide to hang me. Ito, binanatan niya naman dito ang ICC. Isang pagkampanya yata ito nila. At naroon nga si Coco Pimentel, nakatunganga Saan na ba yun? Ayan Tingnan niyo yung mukha ni Coco Pimentel tsaka yung isa Walang nasiyahan sa mga sinasabi niya. Palaging patayan Itong ICC na itong bugok na to, if they decide to hang me, I would be very glad to go. And ako pa ang maglagay sa anong tawag nito? Lubid. Ayan, sinabi niya yan mga kababayan, mga ka-DDS, sinabi niya yan na siya pa yung maglagay ng lubid. Bakit ngayon takot siya makulong? Bakit ngayon natatakot siya? Isinabi niya, alam niya yan Alam niya na darating ang panahon na ito dahil sa sobrang daming kasalanan na nagawa niya. Crime against humanity. Grabe. Lalong dumami ang namatay sa Metro Manila Oo nga, nung maraming rapist, pero wala. Ang nangyari, isang gabi nga lang, 3,000 ang namamatay sa Manila sa Metro Manila. Ayon sa mga balita noon, di ba? Dahil sa reward money ay nagiging bounty hunting ang pagbaril sa mga adik. Adik man yan, tao pa rin yan, di ba? Sa mata ng Diyos. Kaya sabi ni PBBM, hindi naman kailangan pagpapatayin yan, pwede naman ikulong, di ba? At ang iba dyan ay magbagong buhay, mayroong tsansa. Okay, so
Meron pa tayong natira dito, mga 2 clips na lang ito, nabigyan natin ng reaksyon. Mga pinagsasabi ni Digong na gagamitin ng ICC at uminit ang ulo ng ICC sa mga sinasabi. Kasi pinagmura niya dito ang ICC, mga gago daw. Okay, so ito na. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. Tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Ay, nako, duwag ka pala. Tapos patulusi ka, liar pa, sabi ni Trillanes. Kasi ngayon, natakot ka na sa ICC. Ito. Show to me now Oh. the legal basis for my being here. O ngayon, nagtatanong na siya kung bakit siya inaresto. Ano daw ang kasalanan niya. Alam nga natin tapos siya hindi niya alam. Grabe naman. Ibig sabihin, yung mga pinagsasabi niya ay mga ano lang yun, pang bluffing lang, di ba? Kung sa basketball pa ay flopping. Hindi totoo, di ba? Hindi siya susurinder at hindi siya magpapahuli sa ICC kung pwede. Pero sinabi niya na he will rot in jail Kaya alam niya talaga ang kanyang future, ang kanyang ending. Ayan, so ito pa, pakinggan natin to Ito yung huling clips. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. Ito, may dinamay na naman siya dyan, no? Ikaw daw. Alam niya na warrant of arrest galing ICC, tapos sinisin niya pa ang mga tao dyan. Sinisin niya pa si Torre, sinisi si PBBM. Ang nagpahuli sa kanya ICC. Wala nang pakialam yung sila Torre, sila PBBM, ang gobyerno, wala na. Ang pakialam lang ay magbigay ng go signal, di ba? Kasi ang Interpol ay lalapit yan siyempre sa atin, sa gobyerno ng Pilipinas. So, kailangan mayroong approval sa pag-arrest. Pero ang arrest warrant talaga niyan, hindi pa presidente si PBBM, meron ng arrest warrant yan, 2018. Si Digong sa ICC, hindi lang mai-serve dahil hindi na tayo membro at hindi pinapapasok ni Digong ang mga ICC dito sa Pilipinas. Yun yung nangyari noon. Meron na siyang warrant noon pa. Hindi pa presidente si PBBM. Kaya, walang walang connection si PBBM sa pag-aresto dyan kay Digong. Talagang aarestuhin siya ng ICC. Naghihintay lang ang ICC ng tamang pagkakataon. Okay, tapusin natin ang video. So you have to answer now for the deprivation of liberty. And what is the crime that I committed? I think this is something to do with the law and order law. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. Ayan, so sinabi ni Digong siya yung managot. Trabaho niya yun. So, maya-maya, ibahin niya naman itong sinasabi niya. Walang one word ang taong ito. Dapat kung anong sinabi niya, talagang panindigan niya. Diba? Ito, balikan natin Siya daw mananagot lahat Kaya walang ibang makulong, siya lang. Dapat inamin niya na lahat dyan sa ICC para wala nang ibang ipapatawag pa dyan. Sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. Ayan, klarong-klaro yan mga kababayan Siya yung managot at trabaho niya yun. Okay, so dito magtapos ang ating reaction video tungkol sa mga vintage antiques ni Digong. Itong napaka-astig na mga binitiwan niyang salita dito. Ito, tulala yung mga tao, kawawa yung mga mukha. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated at sa aking mga followers. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat.
kayong lahat.